ating pag-aaralan, yung una po na maging yung unang mga pananalita ni Jesus nung siya ay nasa krus. Kung meron po kayong mga Biblia, hinilingan ko po kayo na inyo po itong buksan sa aklat po ng Lucas, Kabanata 23, talata 34. Luke chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Salamat sa pagkabasa salita ng Diyos. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Panginoon, sa oras po na ito, tulungan mo nga po kami na magkaroon po ng pangunawa at sa pamumuno ng iyong banal na Espiritu ay maging maliwanag sa amin ang inyo pong mga salita. Tulungan mo din po kami na maging bukas ang aming puso, ang aming isipan sa katotohanan ng iyo pong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, marahil tayo din ay darating din sa punto na tayo din ay marami pupunin din ng Diyos. Huwag naman po sana pa. Ngunit kapag ba tayo ay kinuha ng Diyos, ano ba yung mga huling pananalita din natin na sasabihin? So tingnan po natin, bago si Jesus ay namatay sa krus, ay siya po ay nagwika ng 7. At yung una nga po, yung binasa natin kanina. Matapos si Jesus pasanin ng kanyang krus at makarating doon sa lugar ng Golgotha, kung saan po siya papako, siya ay sinimulan na pahigain sa krus. At ano yung unang salita na kanyang sinabi? Ama! Ang kanyang pinatutukoyan dito ay ang Diyos Ama. Dito makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, habang siya ay pumapasok sa matinding paghihirap, habang kanyang tinitiis yung labis na pagkasakit, at ganoon din ay yung tindi nung hirap na kanyang sasapitin doon sa krus, ay sabi niya, kanyang tinawag ang kanyang ama sa kabila ng kanyang kalalagayan. Ano yung kanyang kalalagayan, mga kapatid? Siya ay pagod. Buri mo, no? Layo ng kanyang nilakad, pasan-pasan yung mabigat na krus. Ano pa? Siya ay sugatan dahil siya ay hinampas-hampas sa likod. At siya din ay hirap na hirap dahil buong araw halos hindi siya nakatulog sa labis na kapigatian. Ngunit hindi nalagay sa alanganin ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi nayanigman yung kanyang pakikipagniig sa Diyos. Hindi nawala ito. Marahil may mga Kristiyano tayo na kilala, na naringgan natin o nakapagsabi din na hindi ko kaya makipag-usap sa Diyos o hindi ko kaya magdasal o kaya naman ay hindi na ako maniniwala sa Diyos. At bakit nila ito nasasabi? Dahil marahil sila ay nakaranas din na masaktan. May mga tao na nakit sa kanila, nagsalita ng di maganda, nag-alipusta sa kanila, pinagtawanan yung kanilang pananampalataya, o kaya naman ginawan sila ng masama. Dito makikita na sa kabila ng naranasan ni Jesus na paghihirap, siya ay tumawag pa rin sa kanyang ama. Nakipag-usap pa rin siya sa kanyang ama. Dahil para sa kanya, isang kagalakan yung makasama at makipag-liig siya sa kanyang ama. So kahit gaano katindi yung paghihirap na kanyang naranasan, nangibabaw yung sarap, yung piling sa piling ng Diyos Ama. So, tingnan natin ang mga sumunod na pananalita matapos tawagin ang kanyang ama. Ano yung kanyang mga sinabi? Sabi niya,
patawarin mo sila. So, ang mga katagang ito sa original ay nagpapakita na ito yung paulit-ulit niyan ininudulog sa kanya ama. Marahil nung siya ay inihiga, ito yung kanyang sinabi. Nung siya ay simula pako sa kamay at sa paa, ito rin ang kanyang sinabi. At habang itinataas yung krus at naglalagay ng butas doon sa lupa, ito rin yung kanyang sinabi. Ganoon din, nung siya ay nakabayubay na matagal doon sa krus, ito rin yung kanyang sinabi. Ama, patawarin mo sila. Bilang tao, kapag tayo ay nasasaktan, ang natural na reaksyon natin ay magiganti. Tama po ba? Ngunit dito, makikita natin, si Jesus, pwede din naman sana na ginawa niya na ipanalangin, na sumpain sila, kaya magpadala ng anghel, ligtas siya, at magpaulan ng apoy, at sabi nga, ipunin yung mga tao na gumawa sa kanya ng masama. Ngunit hindi niya ito ginawa. Bagkos inisip pa din niya ang kapakanan nila. Pag-ibig pa din, mga kapatid, ang umibabaw sa mga taong nananakit sa kanya. Bakit? Ito ang kanyang panalangin. Ano po yung mga katotohanan na dapat po nating makita sa ating pag-aaral na ito? Una, kaya ito ang pinalangin ni Jesus ay upang tuparin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Saan po natin makikita yun? Sa aklat po ni Isaiah, no? Sa Lumang Tipan, buksan po ninyo sa Isaiah, Kabanata 53, talata 12. Ang sabi po, dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakabahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So dito makikita natin, no? Noong una pa man, ay winika na ni Propeta Isaias yung mangyayari kay Jesus, na si Jesus kanya ipapanalangin yung mga umusik sa kanya, yung mga gumagawa sa kanya ng masama, no? Na sila'y patawarin. So dito, tinupad ni Jesus yung sinabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay upang isagawa yung kanyang mensahe, yung kanyang binabahagi. At ano ba yung madalas na kanya tinuturo, sinasabi sa kanyang mga alagad? Patawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Yung mga tao na umuusig sa inyo, no? Ipanalangin niyo sila, pagpalain niyo sila, no? Patawarin niyo sila. Sa kanyang ginagawa, yung kanyang sinasabi. Isinasapamuhay niya yung kanyang itinuturo. Ganun din po ba tayo? Kung ano yung ating sinasabi, ganun din yung ating tinuturo. Pangatlo, sapagkat itong layunin ng kanyang pagkamatay. Para saan ba naparito si Jesus? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil bilang tao tayo mga makasalanan at ang ating pong kaparusahan ay kamatayan. Ngunit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, sa pamagitan ni Jesus, ang kanyang kamatayan ang nagbigay ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Gaya ng sinabi ni Jesus sa isang paralitiko, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Tayo ay mapapatawad lamang sa ating mga kasalanan, hindi sa ating mga ginagawa, sa mabuting gawa, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. At pang-apat, dahil sa ignorante ang tao. Saan bang ignorante ang tao? Ignorante ang tao patungkol sa kanya. Hindi kilala ng tao si Jesus. Ang pagkakilala lang ng tao kay Jesus ay bilang tao, bilang propeta. Hindi nila kinikilala si Jesus bilang Mesyas, bilang tagapagligtas, na siya'y sinugo ng Diyos upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil bilang tao, no, sila ay ignorante sa kanilang kinikilos ginagawa. Sabi nga sa aklat na Efeso, Banata 2, talata 3, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman
at sumusunod sa masamang hilig ng katawang pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Tayo din po ay naging alipin ng kasalanan. Nabihag tayo, nalinlang tayo ni Satanas, no? Hindi natin inaamin yung ating mga kasalanan. At dahil sa kasalanan, tayo po napalayo sa Diyos. Ngunit, dahil kay Jesus, tayo po ay nagkaroon po na ugnayan muli sa Kanya. Dahil tayo ay pinagtawad ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ano po ang tinuturo sa atin dito? Na kung meron man taong nakasakit sa atin, meron man tao po na gumawa ng masama sa atin, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin na sila ay idulog sa Panginoon. Nang itaas natin sila sa Diyos, na sila ay paliwanagin ng kanilang kaisipan, na malaman nila ang katotohanan, na makita nila yung kanilang ginawa, at sila din ay patawarin ng Diyos. At tayo din, hilingin natin na bigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos para mapatawad sila na gumawa at nakasakit sa atin ng masama. At hindi lamang po yun, ibahagi din natin yung ginawa ni Jesus, yung ebanghelyo upang kanilang malaman yung katotohanan at ito ang magpalaya sa kanila sa kasalanan. Muli po, marami pong salamat. Magpalain kayo ng Panginoon.